My suspect is there's really a problem on the river 3 flow when it comes to with respect to my pump. My pump sometimes is spiking up. Resetin ulit. Delay siya ng mga 3 seconds. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sabi ko in this video, nagkamali ako nang ang binili ko ay EcoFlow River 3 Plus Power Station dahil sabi ko dito, di kakayanin ng River 3 Plus Power Station ang inrush current ng aking water pump na meron lang less than 400 watts while nasa 600 watts ang rating ng power station. Pero may kasabihan, bawat problema may solusyon. Wow! Napag-alaman ko na meron palang tinatawag na soft starter para mapigilan ang inrush current ng mga motor or pump tulad nito. Ang inrush current or power surge ay ang biglang pagtaas ng daloy ng kuryente upang makapag-start ng mabilisan ang mga motor tulad ng water pump. Kahit sandali lang ito, ilang segundo lang, pero it can shut down the power source ng pump o motor kung di nito kakayanin ang malaking kuryente na kinukuha ng motor. Itong nabili ko na soft starter ay para sa 1 kilowatt na motor. It's more than enough para sa aking water pump. Nagkakahalaga lang ito ng a little over 1,000 pesos at mula sa ating bubutihing kapitbahay, China. It's a single-phase soft starter module at meron itong variants depending on the motor or pump from 1 kilowatt to 8 kilowatts. The bigger the capacity, the higher also the price. Meron din itong variant na aside from soft start, meron ding soft stop. Meron din itong version na may kasali na heatsink at exhaust fan para makatulong pag-dissipate ng init dito sa built-in plate. Kaso lang, dudubli ang presyo, about 2,000 pesos. Halos lahat ng text dito ay in Chinese. Ito sa gitna, nakasulat yan ang name ng manufacturer, Shanghai Yusheng Electronics Technology Company. Ito naman sa gitna ay logo to ng Yusheng Company. Then, sa left niya, nakasulat dito, single phase motor soft start module. Then, sa baba, yung specs ang nakasulat dito. Sa itaas, may dalawang terminals dito at may corresponding levels. Input A and B, nakasulat dito 110 volts to 380 volts AC. So, napaka-wide ng kanyang voltage input range. Then, may pangatlo sana dito, pero walang terminal. May ano lang dito provision para sa third terminal. Ito ay para sa 3-phase variant. Ito single phase lang siya, kaya dalawang linya lang ang nandito for the input. Sa baba naman, tatlo din ang slots but dalawa lang yung may terminal. Ito yung output natin. Then nakasulat ito output A and B. Okay? Then sa right side niya, andito yung mga controls. May dalawang blue dito na trimmer resistor to siya. Ang nakalagay dito itong baba ay labeled 0 to 50%. This is for the adjustment of the start voltage. Ibig sabihin, pwede natin i-reduce ang start voltage by 0 to 50% of the input voltage. So kung 230 volts ang linya natin, pwede natin gawin na lang na 115 volts at the start. Okay? Sa pagsimula niya. Then yung second na blue na trimmer dito, mark 0 to 30 seconds, ay ang adjustment for the duration ng kanyang soft start. So ibig sabihin, pwede natin gawing up to 30 seconds ang soft starting bago bumalik sa normal voltage and current yung kurente para sa motor. Itong green naman ay these are terminals na ang forma niya, pero actually, naka-label dito is switch. Okay? Ito lang ang nakita ko na switch na hindi mukhang switch. May sekreto yan. Ipapakita ko mamaya. Sa other side,
walang nakalagay dito, while ang bottom naman ay ang kanyang heatsink plate. Dito natin idikit ang extra na heatsink na may fan. Dito na rin natin i-connect ang 220 volts na fan. Okay? Ang binili ko, ang variant niya, yung walang heatsink, na additional heatsink at saka may walang fan. Kasi i-test natin ngayon itong ating soft starter. Nakakonect na to sa AC, off pa lang. Then, ito yung out niya, kinikonnect ko dito sa ating outlet. Then yung outlet natin, may nakasaksak dyan na tester natin, yung multi-tester. So titingnan natin, nakaset ngayon siya, ang kanyang power ay nasa gitna, so about 25% instead of 50%. Ito, nasa gitna instead of 30 seconds, so 15 seconds lang siya ang delay. Okay, ang delay yan. Ha? Now, test natin ha. Tingnan nyo ang multimeter. I-on ko. Umangat siya, unti-unti, 186 na, 204, 218, 226, 230, 231.5. Oh, so 231. So yan ang kanyang actually voltahe, pareho dito sa aking AC panel monitor, 231 also. Pareho siya ang reading. So ganoon ang nangyari, di ba? Unti-unti siyang tumaas. I-test natin itong anong purpose nitong switch na to. Ito lang ang switch na hindi mukhang switch, as I've said. Tanggalin natin, okay? Kita mo, jumper actually ito. So meron siyang jumper. So yung jumper, siyempre may continuity ito, nag-connect siya, so mag-o-on siya. Pag isaksak natin ito, nag-o-on siya kasi may continuity dito eh, di ba? So yan, wala niyang continuity ngayon. So i-on natin, tingnan nyo. Ano maya? Tingnan niyo ang meter ha. Ang meter ang tingnan. Nasa 32 volts. 32 lang. Yan na siya. Hindi siya gumagana. Pero, kung isaksak ko to, titingnan niyo ang metro. Okay? Tingnan niyo. Umangat ang meter. 111 na. 128 na siya. 200 na. Nasa 230 na. So, ang purpose nito ay switch talaga. But, you do it manually. Yan ang purpose niya. So, kung tatanggalin mo yan, hindi mapafunction ang kanyang soft start. Yung kanyang delay, isagad ko from 15 seconds to 30 seconds. Titingnan natin ulit ang metro. Kung ano ang mangyayari. Meter again. Tingnan mo yung metro. Okay, medyo mabagal siya, di ba? So, wow, hindi pa siya mabot ng 200 ngayon. Kasi 30 seconds siya. So talagang, matagal siya umabot ng kanyang pinakadulo. Pinaka-peak na voltahe. So, 231. So, yun. Nasa setting na 30 seconds siya. Na ang voltahe niya, off na natin, isagad natin to 50%. Bali, ang cut niya is 50%. Yun ang understanding ko, ha. Okay, so i-maximum natin. So, ang voltahe niya makakat into by 50% during its slow start. Titingnan niyo ulit ang metro. On ko ulit. Meter ulit. Parang mabilis, di ba? So, off natin ulit. Lagay natin sa left side. Okay? Sa minimum siya ang kanyang power niya. Check the meter. On ko ulit. 32. Tagal siya sa 32. Yan ang starting voltage niya. 49, 54, 96, 95, 111, 140, 153. So matagal, di ba? Matagal siya bago umakyat. So parang baligtad ang dating nito.
So kung nakaset sa minimum, yun ang mas mataas na cut. Okay? Mas mataas na cut sa starting voltage niya. Kasi pag ilagay natin sa maximum ang adjustment dito ng trimmer, mas mabilis siya umakyat yung start voltage niya. I do not know kung ang setting na yan ay applicable sa motor or sa pump. So kailangan i-test talaga natin para malaman natin. Kung meter lang, hindi natin ma-antansya ang actual na performance niya dun sa motor. Now, i-try natin ang bulb. I-try natin na bulb ang ating gagamitin. Ito. Okay. Ang setting natin ngayon ay the same. Nasa about 15 watts, 15% lang yung cut niya or 12% ba yung cut niya. Nasa 12% yung cut niya sa starting voltage ng kanyang slow start. So off natin ulit. Then ang delay niya ay maximum. Nilagay ko sa 30 seconds. So on natin ulit. Tingnan niyo ang bulb. No, di ba? May kunting delay talaga siya. Then medyo kumurap yung LED at the start kasi mababa yung voltahe. Kaso lang mas maganda i-test na bulb yung incandescent bulb kasi ito is LED to eh. Yung LED naman alam natin na kahit mababa yung voltahe, under pa rin yan, di ba? Wala na kasi kung incandescent. Wala na akong incandescent bulb. Wala na akong magamit. Siguro siya ang itsura niya. Naka-plug na dito yung water pump. Then itong outlet ay naka-plug na sa ating River Tree Plus power station. Check natin ang dito. So ito yung setup ko. Tingnan mo, yung setting ko, yung voltage level niya sa startup ay nasa maximum, nasa 50% siya. Pero yung time niya pala ay nasa 15 seconds lang. So gitna siya. Nasa gitna yung time. Water pump is on. Okay, naka-on na yung pump. Now, naka-bypass yan. Sa ngayon, hindi pa umandar yung motor. Naka-set up na doon. Naka-bypass mode ang ating power station. Makita dito. Oh. Input niya, AC yan. Okay. Subukan natin ang kuset. Andar ang motor. Andar yan. Okay. Hindi namatay yung ating power station. Try ko na papatayin yung AC niya. So baterya lang siya at naka solar charging at the same time. Yan. Nag-off na siya. So naka solar charging siya ngayon. Nasa 20 watts na yung input niya kasi 4 o'clock na ng hapon. Baterya na siya ngayon. I-try natin buksan ulit ang ating faucet. Buksan ko lang ang faucet. Bandar, hindi namatay. Hindi namatay, oh. Ang output niya is nasa 500 lang ang total, oh. Okay. Mandar yung motor, papatay ko ulit. So 520, kung wala ang water pump, nasa 141 lang. So ang nadagdag niya is less than 400 actually. Yun talagang rating ng pump na yan, less than less than 400. Okay, so hindi namatay. I-try ko na ilagay sa 25% ang power. Check natin. I-measure natin, nakabukas yung faucet, then check ko kung ano yung voltahe niya dito pag mag-on na. 48 volts na dito ngayon, 35 na. Oh, tatagal siya. Grabe ang delay.
Di siya, hindi kaya. So, dapat 50% talaga. Resetin ulit. Delay siya ng mga 3 seconds. Bago siya aabot ng 220, 230 volts. Kung ikumpara natin ang meter readings ng dalawang settings second by second, ito yung kinalabasan. At 25% voltage cut, nasa 58.96 volts yung start-up voltage while nasa 35 volts at 50% voltage cut. Sa next second, aangat agad ang start-up voltage to 113.2 volts at 25% while nasa 37.5 volts at 50%. Third second, nasa 136.8 volts at 25% while at 50% nag-jump from 37.5 volts to 182.8 volts. Hanggang after 7 seconds, nasa 209.9 volts at 25% while 219.2 volts at 50% at umabot na sa 223.9 volts after 8 seconds. To better understand this, ito yung graph ng dalawang settings. Itong red line is for the 25% voltage cut while itong green is for the 50% voltage cut. By mere looking at the two line graphs, makikita natin na unti-unti yung pag-angat ng voltahe at 25% while abrupt ang pag-angat ng voltahe after 2 seconds dito sa 50%. Kung graph lang ang ating basihan, parang ideal ang line graph at 25% kasi dandahan siyang umangat ng voltahe. But in actual test, sobrang delayed yung start up ng pump. After 5 seconds na ito, or dito na sa 179.8 volts, nag-start yung pump, which is not good kasi di dadalo yung tubig agad. While at 50%, after 2 seconds, under na ang pump kasi aabot na sa 182.8 volts yung voltahe. Di naman namamatay ang River Tree Plus Power Station, so okay lang ang setting na ito. Pagdating ng 7th second at 50%, nasa about 220 volts na ang voltahe, which is the input voltage rating ng pump para mag-normalize yung operation niya. Sa 7th second at 25%, nasa 209 volts lang ang voltahe. Kung hindi umandar yung pump, nakasaksak lang yung soft starter sa ating power station, yan ang consumption niya, at 10 watts. Ito yung temporary, nilagay ko muna dito yung aking soft starter. Dito muna sa loob. At hindi naman siya umiinit kahit nasa ilalim ang kaniyang cooling plate. Wala, malamig pa sa patay. Talaga bang kakayanin na ng aking River Tree Plus Power Station ang inrush current ng aking water pump? Hindi mo na ako magbibigay ng conclusion sa ngayon hanggang matest ko ang consistency ng soft starter ng ilang araw. Kung meron kayong sariling experience in using soft starter, pakishare dyan sa comment section. Daghang salamat, bye!